Nung unang nasaksihan ni Julius Robert Oppenheimer ang pinakaunang detonation ng kauna-unahang nuclear weapon sa mundo, ay nabagabag siya ng sarili niyang konsensya. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Si Oppenheimer ay isang napakatalentadong tao. Kaya niyang magsalita ng hanggang sa 8 lingwahe, magsulat ng mga tula. Subalit sa kabila ng pagkakaroon ng maraming talent, ay mas nakilala siya bilang the father of the atomic bomb. Ang lalaking nagbigay ng kapangyarihan sa mga tao para wasakin ang mundo ay binabagabag dahil sa kayang gawin ng kaniyang creation. Ayon sa mga nakakakilala kay J. Robert Oppenheimer, sa una pa lang ay makikita na napakatalinong tao nito. At ayon mismo sa mga dati nitong mga naging kaklase, kakaiba si Oppenheimer. Mas nauuna niya pang ibigay ang tamang sagot bago mo magawa ang formula ng tanong. Sa sobrang talino ni Oppenheimer ay nagawa niyang aralin ang lengwahe na Dutch sa loob lamang ng 6 na buwan para siya ay makapag-lecture sa pagbisita niya sa Netherlands. Siya ay pinanganak sa New York noong April 22, 1904. Siya ay panganay at ang kaniyang mga magulang ay German-Jewish immigrants. Ang kaniyang ama ay si Julius, isang successful na textile importer. Siya ay lumaki sa Manhattan sa isang apartment kung saan makakakita ng mga obra na likha ng mga sikat na pintor kagaya ni Van Gogh. Pagkatapos niyang mag-aral sa isang elite private school sa New York, ay nag-aral naman siya sa Harvard noong 1922. Nangarap na maging isang chemist pero tumigil din kalaunan dahil mas nagustuhan niya ang physics. Siya ay nahumaling sa experimental physics pagkatapos niyang mag-aral ng kursong thermodynamics sa Harvard. Siya ay nag-aral din ng philosophy, Greek at French literature. Halos buong araw ay nasa library lang si Oppenheimer upang lalo pang madagdagan ang kaniyang kaalaman, at dahil ito na rin ang kaniyang hilig. Late na siya nakapag-enroll sa Harvard dahil sa kaniyang sakit na colitis, isang inflammatory bowel disease. Kahit 1 taon siyang late sa pag-enroll, ay nakagraduate pa din ito dahil tinapos niya ang kurso ng 3 taon imbis na 4 na taon. Pagtapos nito ay nag-aral naman siya sa University of Cambridge para mag-conduct ng research sa the Cavendish Laboratory for Experimental Physics. Pero siya ay masyadong clumsy para magtrabaho sa lab at na-realize niya na ang kaniyang forte ay hindi para sa experimental work kundi para sa theoretical physics. Ang stress ng kaniyang mga grad work ay nagdulot sa kaniya ng depresyon. Kaya naman siya ay naging emotionally unstable, at inamin din niya na nag-inject siya ng lason sa isang apple sa pagtatangkang lasunin ang kaniyang profesor na hindi niya nakasundo, pero sa kabutihang palad ay hindi nakain ng kaniyang profesor ang apple. Si Oppenheimer ay umalis ng Cambridge para ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral sa isa sa mga sentro ng theoretical physics sa Europe, ang the University of Göttingen sa Germany. Siya ay 23 years old lamang nang kaniyang matanggap ang kanyang PhD. Ito ay isa sa pinakamataas na level ng academic degree. Siya ay nagpabalik-balik sa US kung saan siya ay nagtrabaho bilang researcher sa Harvard at sa the California Institute of Technology. Si Oppenheimer ay sang-ayon sa sinabi ni Einstein na may plano ang mga German scientist na gumawa ng nuclear weapon, at pag nangyari, ito ay siguradong gagamitin ito ni Hitler ng walang pag-aalinlangan. Walang nagawa ang Amerika noong sinakop ng Nazis ang Poland noong 1939. Noong 1942, si Oppenheimer ay napili para pamunuan ang Manhattan Project, isang top-secret US Army project para i-develop ang atomic bomb. Pinagsama-sama niya ang lahat ng mga pinakamatatalino sa physics at nakakuha siya ng lagpas 3,000 na tao. Napili niya ang Los Alamos, New Mexico bilang pangunahing production facility dahil sa kagandahan ng lugar na ito. Siya ay nahumaling sa kagandahan ng mga bundok at kapatagan nito nung siya ay namasyal dito upang magpagaling ng kaniyang sakit noong kaniyang kabataan. Naglaan ang Washington ng malaking halaga ng pera para sa project na ito na mula sa $6,000 ay pumalo sa tumataginting na $2 billion pagdating ng taon na 1945. Bago pa man pamunuan ni Oppenheimer ang Manhattan Project, ay nagturo muna siya ng physics sa Caltech at University of California, Berkeley, kung saan makakagawa siya ng isang physics program at di kalaunan ay binuo na rin bilang physics research sa Amerika. Noon pa man ay tinatrabaho na niya ang nuclear fission. Ang nuclear fission ay isang powerful release of energy na dulot ng tinatawag na splitting of atom. Ang pinakamagandang element para sa splitting ay ang pinakamabigat na element, at ito ang uranium. Ang uranium atom ay merong 92 protons at 145 neutrons na kayang magbigay ng atomic mass na 238 or U-238.
Noong July 16, 1945, nakapag-detonate ang mga scientist ng isang plutonium bomb sa isang maliit na bayan sa Alamogordo, New Mexico. Sa kauna-unahang pagkakataon sa history, ay nakagawa ang tao ng bomba na kayang ubusin ang lahat ng tao dito sa mundo. Ang tagumpay ng test na ito ay nagpatunay lang na handa ng gamitin ng US military ang atomic bomb. At makalipas lang ang isang buwan, ang US military ay nagpabagsak ng 2 atomic bomb sa Japan. Noong August 6, 1945, ang pinakamakapangyarihang bomba ay binagsak sa Hiroshima, Japan. Umabot sa 140,000 na tao ang namatay sa pagsabog at ang karamihan ay na-vaporized. At libu-libong tao ang nagdusa muna ng mga ilang buwan bago namatay. At kahit ilang taon na ang nakalipas, marami pa din ang namamatay sa radiation poisoning. Makalipas lang ang 3 araw, isang bomba naman ang binagsak sa Nagasaki, Japan, kung saan 74,000 ang namatay. Walang nagawa ang Japanese Emperor na si Hirohito at makalipas ang 6 na araw, ay sumuko na ang Japan at dito na rin natapos ang World War II. At ipinahayag ni Oppenheimer ang kaniyang lubos na pagsisisi sa kaniyang imbensyon. Makalipas ang isang dekada ay nagpahayag siya upang linawin na hindi siya ang dapat sisihin at sinabi na, "Hindi ito mabigat sa aking konsensya dahil binago ang aming gawa na kung saan dapat ay madami ang mabubuhay, subalit binago ito ng gobyerno. Kaya ang dapat sisihin ay ang gobyerno, hindi ang mga scientist." Pagkatapos ng gera, siya ay naging key advisor sa US atomic policy. Pinamunuan niya rin ang advisory committee of the successor to the Manhattan Project, the Atomic Energy Commission, at meron din siyang desk sa President's Executive Offices na nasa tapat lang ng White House. Ngunit noong December 1953, si President Dwight Eisenhower ay nag-utos na maglagay ng pader sa pagitan ni Oppenheimer at ng lahat ng mga secret data. Dahil si Oppenheimer ay pinagdududahan na isang communist spy, pero umalma si Oppenheimer dito at sinabing, kahit kailan ay hindi siya naging interesado sa politics at economics, ni hindi nga daw niya alam na bumagsak ang stock market noong 1929. Subalit, nagsimulang maging konektado si Oppenheimer sa mga makakaliwang grupo noong 1930s to 1940s pagtapos niyang ma-inlove kay Jean Tatlock. Noong 1936, ay pinakilala ng mga kaibigan niya si Oppenheimer sa mga grad student na nag-aaral ng psychology sa Stanford. Malalim ang pagkaka-involve ni Tatlock sa politika, siya ay miyembro ng The Communist Party of America at sumusuporta sa maraming makakaliwang proyekto. Si Oppenheimer ay pinamanahan ng kaniyang ama ng malaking halaga ng pera noong ito ay pumanaw noong 1930s at nagsimulang magbigay ng suporta sa mga makakaliwang grupo na kabilang sa Loyalists in the Spanish Civil War. Si Oppenheimer at Tatlock ay nagkaroon ng magandang pagsasama at nagtagal ito ng mga ilang taon. Pero nung malapit na ang kanilang kasal, ay doon naman sila naghiwalay. Si Oppenheimer ay nagpakasal kay Kitty Puening noong 1940, isang estudyante sa Berkeley, at minsan na din naging isang Communist Party member. Nagkaroon sila ng 2 anak, pero si Oppenheimer ay nakikipagkita pa din kay Tatlock habang siya ay nagtatrabaho sa isang secret bomb project noong 1943. Sinabi ni Tatlock na mahal pa siya nito, pero kahit kailan ay hindi na niya ito nakita ulit. Sa kabila ng pagkaka-involve ni Oppenheimer sa mga communist, hindi pa rin nila napigilan si Oppenheimer para mamuno sa Manhattan Project. Dahil ang FBI ay hindi nakakita ng dahilan para bawiin ang kaniyang security clearance noong nag-conduct sila ng investigasyon noong 1944. Pero noong 1949, ang Soviet Union ay nag-conduct ng kanilang unang nuclear test na mas nauna pa sa estimate ng Amerika. Kaya naman, ang gobyerno ay nagduda na naman kay Oppenheimer. Si William Liscombe Borden na Executive Director ng the United States Congress Joint Committee on Atomic Energy ay nagpadala ng sulat sa FBI Director nun na si J. Edgar Hoover na nagsasabi na si Oppenheimer ay isang agent ng the Soviet Union, pero hindi niya ito nasuportahan ng matibay na ebidensya. Si Borden ay malapit sa chairman of the Atomic Energy Commission na si Lewis Strauss ay may galit kay Oppenheimer dahil meron silang pagtatalo noon at hindi ito malilimutan ni Strauss noong pinahiya siya ni Oppenheimer sa congressional hearing isang taon ang nakakalipas. Noong 1954, si Oppenheimer ay pinatawag bago ang hudikatura ng the Atomic Energy Commission para ipaliwanag ang kaniyang pagkakasangkot
sa mga communist. Ito ay isang closed-door hearing na tumagal ng 4 na linggo. Pinanindigan ni Oppenheimer na hindi siya naimpluwensyahan ng kaniyang dating kasintahan at sinabing ang kaniyang pagkakasangkot sa mga makakaliwa ay para lamang sa pakikisama at pagkakaibigan at wala nang iba pa at hindi siya kailanman naging miyembro ng Communist Party. 3 board member ang naghearing sa kasong ito. Sa botong 2 laban sa 1, tinanggalan ng security clearance si Oppenheimer. Ang taong nag-deliver ng verdict ay walang iba kundi si Strauss na may galit sa kaniya. Napahiya si Oppenheimer. Ang isang napakamakapangyarihang scientist ay nawalan ng kapangyarihan. Ang US government ay nawala na ng tiwala sa top atomic physicist. Ang kaniyang mga colleagues ay nagalit at sinabi ni Einstein na ang ibig sabihin ng AEC sa Atomic Energy Commission ay Atomic Extermination Conspiracy. Si Wernher von Braun, ang chief architect ng the Saturn V na nagdala ng tao sa buwan, ay sinabing in England, Oppenheimer would have been knighted. Sa pagkakabawi ng security clearance ni Oppenheimer ay nanirahan siya sa Princeton, New Jersey, kung saan pinagpatuloy niya ang Institute for Advanced Study, isang research facility para sa mga postdoctoral. Tahimik siyang namuhay hanggang sa inimbitahan siya ni President John F. Kennedy sa White House dinner of Nobel Prize winners noong 1962. Bagamat hindi nananalo si Oppenheimer ng Nobel Prize, siya naman ay nanominate para sa Nobel Prize in Physics ng 3 beses. Noong inoferan siya ng Kennedy administration ng bagong trial para maibalik ang kaniyang security clearance ay tumanggi na ito. At isa pang patunay na nagbabalik loob na sa kaniya ang gobyerno ay nung pinarangalan siya ni President Johnson ng isa sa pinakamataas na scientific honors na galing sa President, ang Fermi Award, na kung saan may kasama itong $50,000 tax-free noong 1963. At ang sagot ni Oppenheimer para sa award na ito ay, I think it is just possible, Mr. President, that it has taken some charity and some courage for you to make this award today. Makalipas ang 2 taon. Noong 1965, si Oppenheimer ay na-diagnosed na may throat cancer na nakuha niya sa pagiging notorious chain smoker niya. At noong February 18, 1967, siya ay namatay sa kaniyang sariling bahay sa Princeton. Siya ay 62 years old. Ang kaniyang abo ay dinala ng kaniyang asawa sa isla ng St. John sa US Virgin Islands, kung saan siya ay nanirahan ng ilang buwan, at inihagis ng kaniyang asawa ang abo niya sa dagat sa labas ng kanilang bahay na kilala na ngayon sa tawag na Oppenheimer Beach. Ang 20th century ay nagmarka dahil sa panganib na mawala ang lahat ng tao sa mundo dahil sa atomic bomb. Anong masasabi mo sa istorya ni Dr. Oppenheimer? Paki-comment naman. At kung mahilig ka sa mga ganitong videos ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga uploads.